Isasagawa rin ang pagbabasbas ng mga langis, ang banal na krisma at ang langis para sa mga may sakit. Ipinahihiwatig ng krisma na ang mga Kristiyanong bininyagan na nakikiisa sa misteryo ng pagtawid ni Kristo na namatay at nalibing na kasama niya ay kabahagi niya sa kanyang pagkahari, pagkapari at pagkapropeta. Ipinahihiwatig naman ng langis para sa mga may sakit ang sinabi ni Apostol Santiago tungkol sa kagalingan ng buong pagkatao para akuin ang tiisin at mapagtagumpayan ang kasamaan sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ang atin pong banal na pagdiriwang ay pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Eugenius L. Cañete, MJ.DD, Obispo ng Gumaca, kasama ang kaparian ng Dioceses. Kaya taglay ang ganitong diwa at kaisipan. Magsitayo ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit.
Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga din. Tayo'y nagtitipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Tayo'y magpasalamat sa Diyos bilang isang pamilya ng Panginoon para sa pagdiriwang nitong ating ginagawang Christmas at pagtatalaga ng sarili para sa bilang isang lingkod pari at bilang isang lingkod para sa sambayanan. Kaya sa harapan ng ating Panginoon, muli aminin natin ang ating mga kasalanan upang inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya,
O Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong anak na maging Mesiyas at Panginoong pinagbuhusan mo ng Espiritu Santo. Kaming mga kasalon niya sa pagkakatalaga sa iyo ay maging mga katuwang nawa niya sa pagtubo sa mga tao. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalita ngayoy panahon nang iligtas ng Panginoon ang mga tao na hinirang niya. At upang lupigin lahat ang mga kaaway, ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga tagasyon ay paligayahin sa halip ng lungkot, awit ng pagpuri, yaong aawit. Upang ang langis ng kagalakan ay hihatid sa tanan. Ang Diyos na Panginoon, iingatan sila at kakalingain. Ngunit kayo na may siyang maglilingkod sa Diyos na Panginoon. Kayo ay gagawin niyang saserdote. Ang kayamanan ng ibang bansay inyong makakamtan, aariin ninyong may galak sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, ako'y namumuhi sa pagkakasala at pang-alipin, gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin, walang hanggang tipan ang akin. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila ay makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. O Diyos, naririto ang iyong lingkod. Kalingain mo't padalisayin. Kaloob mo sa'kin ang iyong kabutihan, aking wiwikain, kawang aking Diyos, o Panginoon.
sa akin ay ikaw lamang, o aking Poon. Ang iyong katapat ay laging umakay, pupurihin tunay ang iyong ngalan magpakailanman. O Diyos, naririto ang iyong lingkod, o aking Diyos, aking Diyos. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nagbuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanpaman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Ang muling pagkabuhay at buhay, wika ng Panginoon, ang sumasampalataya sa akin ay di mamamatay kailanman.
Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulo niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito, ang kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoon, Yesu Cristo. Tayo po ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbebendisyon ng aklat na mabuting balita. Panginoon, Yesu Cristo. Ang lahat po ay magsiupo. So ulitin po, magandang umaga sa ating lahat. Mga kapatid ko kay Kristo, mga kasamahang madre sa ating diocese mula sa iba't ibang kongregasyon, mga kapatid kong pari, si Father Ramonato Abril, ang ating Vicar for Clergy, at si Father Ramon Oriarte, ang ating Vicario General. Mahal na ang langis. 134 na peso ang 1 litro ng diesel. May barya pang 30. Pero nandito tayo para sa pagbabasbas ng langis. Ang naiiba lamang ay ang unang langis na nabanggit ko ay langis para sa sasakyan. Ang pangalawang langis na sinasabi ko ay para sa tao. Napakahalaga ng mga langis na ating babasbasan na few minutes from now dahil ito ay para sa atin, para sa ating kalusugan bilang mananampalataya at para sa ating buhay pananampalataya. Kung sabihin ng pari sa sakramento ng kumpil na tanggapin mo ang tatak ng kaloob na Espiritu Santo, ito'y dahil sa pagpapahid ng banal na langis, ang Krisma.
maging higit sana tayong katulad ni Kristo. Hindi lang mapuspos ng lakas mula sa Espiritu ng Diyos, kundi maging higit na katulad ni Kristo, maging masigasig sa pagiging kaanib ng sambayanan ng Diyos. Mas malakas na dating kung damang-dama mo ang langis ng Krisma, ang pagkalangis ng langis, kung tawagin sa filosofiya, the oiliness of oil. May nagsabi pa nga na kung ang langis ay magandang langis, sa kanyang oiliness, nanatili siya. Kaya minsan pahid ka ng pahid, parang ang tagal bago maging oily ang buhok mo. Yan siguro ang langis na may halo. Kaya nung inordinahan ako bilang obispo, halos basang-basa ang buhok ko ng langis dahil ang daming binuhos ni Cardinal Ambo. Pero damang-dama ko naman ang pagiging isang pinahiran para maging lingkod ng Diyos. After all, hindi lang ako, pero tayong lahat ay tinawag upang magdala ng balita para sa mga mahirap. We are anointed to bring good news to the poor. Ang ating ebanghelyo ngayon na mula kay San Lucas, ganun din ang ating narinig sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías. We are anointed to bring good news to the poor. Ganyan din sa banal na langis para sa may sakit. Sa bisa nitong pagpapahid ng banal na langis at alang-alang sa pag-ibig at awa ng Panginoon, tulungan ka nawa niya may sakit. Pagaanin sana ng mga tinitiis itong kapatid nating may sakit at siya'y pagalingin. Para bagang isang bagong buhay ito para sa may sakit na marunong magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi natakot ang sumaiyo, kundi tiwala at pananampalataya. Ang langis na ibinubuhos sa ulo ng obispo, ang langis na dumadaloy sa mga kamay ng kaparian, o kaya ipinapahid sa noo ng mananampalataya, ay ang Espiritu Santo mismo ng pangunawa. Meron pa tayong langis para sa mga katikumen. Madalang lang ito dahil madalang nating ginagamit dito sa atin dahil madalas ang mga binyag natin ay para sa mga sanggol. Mga kapatid ko kay Kristo, pasalamatan natin ang Panginoon, ang kasama natin sa pagdiriwang na ito na nagsusugo sa atin bilang kanyang bayan, ang humirang sa atin na mapabilang sa hanay ng mga hari, pari at propeta. Ang humirang sa atin bilang pari na inihandog sa lahat ng Kristiyanong nabinyagan at ganun din sa mga naordinahan bilang lingkod pari. Sa binyag ay nakikibahagi tayo sa misyon ni Kristo bilang propeta, hari at pari. Bilang propeta, tayo'y nagpapahayag ng pananampalataya sa salita at gawa. Bilang pari o bilang hari, tayo ay naglilingkod sa ating kapwa upang madama nila ang pagkalinga ng Diyos.
At bilang pari, nag-aalay tayo ng pagsamba sa Diyos sa banal na misa, sa pagtanggap natin ng mga sakramento at pag-aalay ng panalangin at pasasalamat. Sa ibang dokumento ng simbahan, ganito ang pagkasulat: may 3 bagay kung paano natin isinasabuhay ang pakikibahagi natin sa pagpapari ni Kristo bilang isang pamayanan. Una, bilang isang pagtatalaga sa pag-aalay sa Diyos sa lahat ng gawain natin. Pangalawa, bilang namamagitan sa plano ng Diyos para sa pagbabago ng mundo. At pangatlo, bilang pag-aalay ng buhay kasama ni Kristo sa pagdiriwang ng Eucharistia. Yun ang ating tinatawag na the common priesthood. Pero meron din tayong ministerial priesthood o ang inoordinahan na pari. Magandang sinasabi ng isang entry sa internet tungkol sa pari. Ito ang sinabi: ang mga pari ngayon ay nagsisilbing espiritual na gabay na mas malapit sa komunidad, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapatawad sa mga nagkakasala. 3 bagay itong kanilang ini-highlight kung sabihin natin. Ngunit nadagdagan ito sa patuloy nilang pagpapaliwanag tungkol sa pari. Ang dagdag ay kakaiba sila ngayon sa mga praile noon. Ang mga pari ng modernong panahon ay aktibo sa pagtulong ng lipunan, sa paggamit ng teknolohiya at pag-angkop sa makabagong kultura upang maipalaganap ang pananampalataya. Ang ibig kong sabihin, komplikado ang pagiging pari ngayon. Nag-iiba ang sitwasyon ngayon. Mahirap nang intindihin ang mga pangyayari ngayon at tumitindi ang mga tanda ng panahon, the signs of the times. Ang mga hamon noon ay naiiba sa mga hamon ngayon. In other words, matirang matibay. Salamat at meron pa tayong pari sa ating diocese o mga pari. Kung nandito kaming lahat ay 78 ang ating mga pari at meron tayong isang diakono. So, pang-80 ako. Kaya palakpakan natin ang ating mga pari. Mga paring orden, 2 punto. Isang babaeng Muslim mula sa nayo ng Teberin sa bansa ng Algeria ang bumaling sa isang mongheng Trappist na nag-iisip kung aalis ba itong monghe sa bansa dahil sa digmaan. Ang sabi ng Muslim, "Padre, kami ang mga ibon, ikaw ang sanga. Kung aalis ka ngayon, saan kami lulugar? Saan kami pupunta?" Isang mongheng malapit sa tao. Ang pari ay dapat malapit sa tao. Marunong makibahagi sa karanasan ng paghihirap ng tao. Kagabi nagkaroon din kaming mga pari ng ating diocese ng isang pagninilay
sa gabay ni Father Edwin Gliane tungkol sa apostolic letter ni Pope Leo na pinamagatang A Fidelity that Generates the Future, isang katapatan na bumubuo ng hinaharap. Isang pagpalalim ng aming pagpapari sa punto de vista o sa pananaw na pagiging tapat sa Diyos, sa tawag ng Diyos sa panahon nating ito. Nariyan ang mga hamon, gaya na aking sinabi. Nariyan din ang tugon ng isang pari. Ang paring sinodal, big sabihin paring hindi diktador. Paring marunong makinig sa tao. Paring hindi nagpapababy sa tao. Paring handang tanggapin ang assignment kahit mahirap ang kalagayan ng tao. Paring masiyahing tagapagdala ng mabuting balita. Tapat ka ba, Father? Ang maisagot mo kundi tapat ay tapat. Dahil kung baliktarin mo ang tapat, tapat pa rin. Mga kapatid ko kay Kristo, meron tayong sinasabing change oil para sa sasakyan. Pag naka5,000 na ang bilang ng kilometrahe ng iyong sasakyan, kailangan na ng change oil. Parang may ganyan din sa atin, lalo na sa mga pari natin. Maya-maya, mapakinggan natin silang lahat dahil i-renew nila ngayon ang kanilang pangako bilang pari. Isang renewal din natin ito, nating lahat, para sa Diyos na tapat. Amen. Ngayon po ay isasagawa ang pagsasariwa sa pangako ng mga pari sa harap ng kagalang-galang na obispo. Manatili pong nakaupo habang sinasaksihan ang bahaging ito. Mga kapatid kong pari, ipinagdiriwang natin ngayon ang nangyari noong huling hapunan. Ang mga alagad at tayong mga kahalili nila ay pinagkalooban ng Panginoong Jesucristo ng pakikisa sa kanyang pagkapari. Sarap ng pagtitipong ito ng banal na sambayanan ng Diyos na aking pinangangasiwaan bilang obispo. Ipinangako ba ninyong muli na kayo'y mamalaging tapat na alagad ng Diyos bilang mga pari ng bagong tipan na pinagtibay ng Panginoong Hesus? Noong kayo ordinan, inako ninyo ang pananagutan ng pagkapari bilang panata ng pag-ibig sa Panginoong Hesus at sa kanyang sambayanan. Muli na kayo'y pinangako ba ninyong muli na kayo'y matalik na makikisa kay Kristo at patuloy ninyong pagsisikaping tumulad sa Kanya sa pamamagitan ng kusang loob ng pagtalikod sa pansariling kaluwagan upang kayo'y mamalaging laan para sa paghahatid ng Kanyang kapayapaan at pag-ibig sa inyong kapwa? Ipinangangako ba ninyo na muli na matapat ninyong ipahayag
ang misteryo ng pananampalataya at pangunguluhan ninyo ng taimtim at kaakit-akit ang banal na paghain ng pasasalamat at mga iba pang ginagampanang pagsamba ng sambayanan bilang pagtulad sa ulo at pastol nitong si Jesucristo na nagtuturo ng daan ng pananampalataya at naglilingkod sa kapwa nang walang hangad gamitin ito para sa pansariling kapakanan. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, magdasal kayo para sa mga pari. Pakiusap ninyo kay Kristo na palakasin niya ang loob ng mga pari upang mapangatawanan ang kanilang pananagutan ng may ganap na pag-ibig at katapatan at upang kayo'y kanilang maakay sa masaganang batis ng kaligtasan. Panginoong Jesucristo, pakiusap namin sa iyo, mga pari, tulungan mong maglingkod sa mga tao ng may diwa mong totoo. Ako rin bilang obispo ay inyong ipagdasal. Kami maraming kapintasan at kakulangan. Ang mga ito'y huwag nawang maging sagabal sa tapat na pagtupad sa pananagutan ng mga apostol na iniatang sa amin ng Panginoong Hesus. Ipakiusap ninyo sa Kanya na siya'y aming matularan sa pagiging dakilang pari at mabuting pastol, tagapagturo at tagapaglingkod ng lahat, upang ang aming buong pagkatao ay maging tagapaghatid ng maasahan niyang paglagi sa piling ninyo araw-araw. Panginoong Jesucristo, pakiusap namin sa iyo, ang obispo'y tulungan mong maglingkod sa mga tao ng may diwa mong totoo. Nga pinawa tayong lagi ng pagmahal na Panginoon, panatilihin tayong nakikiisa sa Kanya bilang mga pari at kaanib ng Kanyang sambayanan na iniakay niya sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas sa langis at pagtatalaga ng Krisma sa Diyos. Ito po ang balsamo. Salamat sa Diyos. Narito po ang langis para sa mga may sakit. Salamat sa Diyos. Narito po ang langis ng Krisma. Salamat sa Diyos. Ang pagbabasbas sa langis para sa may sakit. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbibigay ng tanang kaaliwan at kagalingan na dulot ng iyong anak sa mga may karamdaman. Paunlakan mo ang pagdalangin naming nambalataya upang lahat ng aming buong pagkatao ay maging tagapaghatid ng masahan niyang paglagi sa piling niya araw-araw. Basbasan mo ang langis sa taas ng halaman para sa aming kagalingan at puspusin mo ng Espiritu Santo ang aming patnubay at ng iyong pagbabasbas naway makamtan ng mga papahiran ng langis na nakalaan sa kagagaling ng at ikalulusog ng mga may karamdaman. Kaya't basbasan mo ang langis na ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang pagtatalaga ng Krisma sa Diyos.
Ama naming lumikha, manalangin tayo upang itong langis ay basbasan ng Diyos ang mga makapangyarihan para makamtan ang pagbabago sa kabuturan ng katauhan ng mga papahiran ito sa kapagkakamit ng buhay at dangal ng poong may kapal. Ang panalangin ng pagtatalaga. O Ama naming lumikha, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng pagsulong at kabanalan. Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan ng iyong sambayanan. Sa pasimula pa ang lupa ay iyong inutusang tubuan ng mga namumungang bungang kahoy at halaman. Mula sa bunga ng punong olibo, ang banal na krisma ay pinagkaloob mo. Matagal pa bago maging tao ang iyong anak, si Propeta David ay umaawi tungkol sa kagalakan, dulot ng langis na gagamitin sa mga sakramento ng iyong pag-ibig. Noong magunaw sa baha ang makasalanang daigdig, kay Noe ay nilob mong kalapati makabalik taglay ang kanyang tuka ng tangkay ng olibo upang ipahiwatig ang kapayapaang kaloob mo. Kinusa mong noon pa may mabanaag na ang tao, ang darating na at higit pang dakilang kaloob mo. Ngayon nga ang aming makasalanan sa tubig ng binyag ay nahugasan at ang sinag ng kaloob ng aming kaligayahan ay lalong pinatitingkad. Sa pagpapahid ng langis ng olibo, inuutos mo kay Moises ng kapatid niyang si Aaron ay hugasan sa tubig at gawin siyang pari sa pagbubuhos ng langis. Dito rin ay mababanaag ang iyong kinalalaan sa aming dakilang hinaharap. Ito ang pagbaba ng mga anyong kalapati ng iyong sinugong Espiritu Santo kay Jesus. Kalakip ang pagsabi na siya'y bugtong mong anak na nagtatamasa ng iyong pagkasi. Ito'y naganap noong siya'y binyagan sa Ilog Jordan, alinsunod sa kanyang kahilingan kay Juan. Ito nga ang malinaw na katuparan ng sinabi na David, noon pa mang araw na si Kristo ay bubuhusan ng langis ng kagalakan upang tanghaling pinakadakila sa lahat ng kanyang kapwa. Kaya nga kami ay nanawagan sa iyo, Ama namin, basbasan mo ang langis ng iyong nilikha sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo. Puspusin mo ito ng iyong Espiritu Santo mula sa taguring Kristo sa iyong anak, na paghirang ng mga pari at hari sa mga propeta at mga martir na di magagapi. Ang krismang ito ay maghatid nawa ng buhay at pagliligtas para sa muling isisilang sa tubig ng binyag. Mahugasan nawa ang kasalanang minana sa pagsuway ni Adan. Ang mga papahiran ng langis na banal ay maging tahanan nawa ng iyong kadakilaan upang sila'y magniningning sa buhay at kabutihan ng iyong ibinibigay sa mga bininyagan. Ang mga papahiran ng Krisma naway makasalo sa pagkahari, pagkapari at pagkapropeta ni Kristo. Mapasa kanila nawa ang buhay niyang mag-aakay sa piling mo. Maghatid nawa ng kaligtasan ng langis ng Krisma na ito, ang mga muling isisilang sa tubig ng Espiritu Santo sa iyong kaharian. Kamtanawa nila sa pamagitan ni Kristo ang buhay na walang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Tayo po ngayon ay dadako na sa pagdiriwang ng huling hapunan. Deus
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa paghahain ito, ay siya nawang manaig sa dating kahinaan ng aming pagkatao at magpatatag sa aming pagbabago at pagtubos sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ng bagong tipang walang hanggan. At ang pagganap nito'y mapasayong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghain ng anak mong muling nabuhay at pinanguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkan. Dinudulutan ng salita mo ay pagkaing bumubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Kapal banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa ang bubugay sa iyong kadakilan. Dinadakilan ang lahat, ang damay ito mong anak, siyang nagulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad ng sa lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. O Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. O Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. O Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang kanyang pagbabalik ay pinanabikan, kaya bilang pasasalamat kayo aming inialay sa iyo ang buhay at at banal na paghaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Lubin mong kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal, kasama ang aming patron San Diego de Alcala, na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo at sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Eugenius, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo mga kahilingan ng iyong angkan na itinipon mo sa iyong harapan. Ama naming waawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili na manakagagaling na utos at turo ng ating Panginoon,
ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Sa langit, bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasal sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin o Panginoon na kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Pagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapulihan magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sanlibutan, unang Diyos, nagalis ang mga kasalanan sa sanlibutan, magkaloob mo sa amin. Ang lahat po ay magsiluhod.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin pagkapakinabang. O Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang, ay marapatin mong maging mas sarap lang hapin dahil sa limuyak ng anak mong sumasa amin bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang panalangin para sa mga pari. Ama naming mapagmahal, sa kadakilaan ng inyong pag-ibig, nilikha po ninyo ang daigdig. Sa ngalan ninyong kami manatili sa inyong piling. Sinugo po ninyo ang inyong bugtong na anak, naghandog ng sarili para sa aming kaligtasan. Sa inyong kasigasigan, itinatag po ninyo ang inyong sambayanan upang kami patuloy na makabahagi ng inyong kabutihan. Hanggang sa kasalukuyan, lagi at patuloy ninyo kaming pinangangalagaan at pinangunahan sa pamamagitan ng inyong mga obispo at mga pari. Sa katauhan ng lahat ng kaparian, ang mga ito ay patuloy naming nararanasan, kaya't bilang pagkilala at pasasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan, ipahintulot po ninyo na ipanalangin namin sila ngayon. Ama naming butihin, Sa kaganapan ng inyong pangangalaga at pagmamalasakit sa inyong simbahan, ipinagkaloob po ninyo sa amin ang dakilang pari na naghandog ng kanyang buhay upang ang inyong pagliligtas sa amin ay mabigyang katuparan at kaganapan. Binigyan ninyo kami ng mga banal na pari upang sa amin ay magsiwa, umuhog at maglingkod. Hinihiling po namin sa inyo na huwag ninyo silang pababayaan, sa halip ay patuloy na pangalagaan sa kanilang kabataan at kasigasigan. Sila ay inyong patnubayan at gabayan. Sa kanilang kahinaan at karukukan, sila ay inyong palakasin at patatagin. Sa kanilang pagtanda at pagkakasakit, sila ay inyong damayan at pagkalooban ng mabuting kalusugan. Sa kanilang pangungulila at kalungkutan, sila ay inyong alipin at tuwangan. Sa kanilang kasayahan at pag-uugnayan, sila ay inyong pangunahan at pagpupulurin. Sa kanilang paglilingkod at paghahangad ng kabutihan at kagalingan namin, sila ay inyong papagningasin at aming tulungan at hikayatin. Sa kanilang pag-unawa at pagsisikap para sa amin, sila ay taguyod, unawain at kalingain namin. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, sila po ay inyong panatiliin sa paglilingkod sa aming sambayanan at bantan. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa tulong ni Maria na ina ng mga pari at San Jose na aming pintakasi. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak ninyo at kapatid namin na bubuhay na haring kasama ninyo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. O Panginoong Jesucristo, maluwag sa kalooban mong isinuko ang iyong sarili sa kamatayan upang lahat ay maligtas at makatawid mula sa kamatayan tungo sa buhay. Pagkaloob mo po ng aming mga minamahal na mga obispo at pari ay magalak naway magdiwang sa pagtanaw sa iyong kaluwalhatian. Ikaw na nabuhay ng kahari magpasawalang hanggan. Amen.
Ama naming mapagmahal, iligtas mo kami at sa pamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo po ang aming panalangin para sa iyong mga yumaong obispo at pari. Sa iyong pag-ibig at tabag, ibilang mo sila sa hanay ng iyong banal sa langit. Niling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal. Sila nawa'y silayan ng ilaw na walang hanggan. Sila nawa ay mahimlay sa kapayapaan. Amen. Naway ang kaluluwa ng lahat ng mga yumao sa awa ng Diyos ay mahimlay sa kapayapaan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Matapos po ang banal na misa ay isasagawa ang pagkuha ng larawan ng kaparian kasama ang minamahal na obispo. Matapos po ay ang pagkuha ng larawan kasama ang sambayanan. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sumainyo ang pagpapala ng dakilang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.